Okay, itong ikalawang bahagi po natin ay tungkol sa isang libro na naatasan akong mag-edit at mag-review at mag-edit. Ito ay sulat ng isa sa mga madalas na panauhin natin dito sa mga diskusyon natin, si Ginoong Ado Pagdinawan, whom we just introduced earlier as former Filipino diplomat based in Washington. At ngayong second part, author naman siya. And in other appearances here, a social activist, social media activist, and so on. Actually, he's also well known for the 60-30-10, yung 2013 election na na-discover, natuklas na computerized pattern nung labas na mga boto. But that's another matter. Dito sa ating kalahating oras na diskusyon, time natin, ang pamagat ng aklat, this government has a problem for every solution. Meron na tayong solusyon na binibigay, gagawin pang problema. The author will explain to us, Book 1, Why B.S. Aquino's Foreign Policy is Toxic to Our National Interest. Anong ibig sabihin ng toxic to our national interest? Lason sa ating pambansang kapakanan. Ito ay nakakalason sa what is for the common good of the Filipino. Unang-una na rito, aspeto dito ay yung polisiya tungkol sa South China Sea. At pangalawa, aspeto nito ay yung polisiya tungkol sa Bangsamoro Law na nagre-reflect sa ating claim to Sabah. So, dalawang aspeto yan na tinalakay ko sa librong ito. No? At ang sinasabi ko ay itong polisiya ng ating gobyerno regarding the South China Sea, specifically against China, is myopic, legalistic, unilateral as well as multilateral. Myopic dahil gumagawa sila ng mga argumento na sinasite nila ang Sultanate of Sulu and North Borneo. Pero doon sa kabilang pahina, sa kabilang aspeto, hindi naman nila sinusuportahan yung Sultanate's claim to Sabah. In fact, the Bangsamoro Law is a dagger that is sticking at the very heart of our Sabah claim. Legalistic dahil sumusunod sila sa mga batas na maaaring dahil sa dalawang presidential decree ni Presidente Marcos at sa pag-include sa ating saligang batas ay binding locally. Pero in international law, ay questionable. No? Bakit po? Dahil we have a common claim to the islands in the South China Sea, ang Pilipinas at China. At yung iba pa, Vietnam and At so on, yung iba marami pa, yan. Pero sisimplihin ko na lang muna dito. Masyado na magiging komplikado. Pupunta pa tayo sa Vietnam at iba pa. Madalit sinasabi ng Pilipinas, sa amin ang Spratly Islands. Sa amin ang Scarborough Shoals. Ang sinasabi naman ng China, hindi sa amin yan. Dahil ito ang aming prinsipyo, yung 9-dash line, kung saan bumababa sa puwitan ng South China Sea at umaakyat uli pataas. No? Parang sinasalok na ganon. Nakasama na tuloy yung islands. So what is the reality? Ang reality, may conflicting claims. And in international law, we call this as a territorial dispute. Yun po, wala pong ano dyan. Now, how you approach the territorial dispute, dyan pumapasok ang diplomasya. Dyan pumapasok ang international relations. Ang naging responde natin, kaya ako tinatawag na legalistic, ay pumapailalim tayo sa United Nations Convention for the Laws of the Seas na sinasabi natin dahil doon sa 200 nautical miles extension away from our immediate territory, ay yun ay mga tatamaan nun, no? Ay kasama sa ating teritoryo. Subalit, dinulog natin ito sa United Nations for arbitration. In fact, sa International Tribunal for the Laws of the Sea. Ang tinatawag niya, ITLOS. Okay. So, we use the legalistic channel. No? Okay.
Pangatlo, sabi ko, unilateral ito. Bakit? Dahil para palakasin ang ating kaso, pumailalim tayo sa pundilyo ng Estados Unidos, a former colonial power that used to be in control of the Philippines. No? In which case, yung unilateralism ng Amerikano ay ginagamit natin sa data para i-leverage ang China. At hindi lang yon, dumudulog tayo sa ibang ASEAN nations, no? Nakasama natin katulad ng Thailand, Malaysia, Indonesia, Myanmar at iba pa. No? Kaya ito nagkakaroon ng multilateral picture. Sa madalit sabi, binabraso natin ang argumento. Binabraso natin ang argumento. So, yan po ang pananaw ko na ito ay short-sighted. Dahil pagka ganito po ang usapan, babalik tayo sa legalities at technicalities ng United Nations Convention of the Laws of the Seas. Ay may problema po tayo dyan. Pumirma po tayo dyan, naglagay tayo ng mga conditionalities upon which we are signing, but China also signed the UNCLOS based on certain conditionalities that it attached to its signature. Okay. Ang isa rito ay hindi pumapayag ang China na pumailalim sa anupamang usapan involving any third parties. So, ang third party po dyan ay isang partido na labas sa China at labas sa Pilipinas. At Okay. yan po ang sitwasyon na kung bakit wala po patutunguhan itong mabuti. Well, itong nakaraang mga araw, Gumagawa may lumabas na ulat tungkol dito sa mga pananaw na kinakalat ni Justice Carpio. Si Justice Carpio, isang buwan ng aktibong-aktibo, kanyang nilalatag yung Murillo map na Correct. 400 years old daw at kasama daw ang Scarborough doon and so on and so forth. No? Dalawang puntos. Una-una, sa kanyang lecture mismo na nakadalawa ko, pinapakita niya yung Treaty of Paris, which is a treaty, so internationally recognized, no? At inaamin niya na hindi kasama doon sa territory, doon sa mapang yon. Pero sabi niya may 1900 Washington Treaty. Pero actually, doon sa Washington Treaty, wala ding nangalan na Bajo de Masinloc, Scarborough, and so although may mga ibang islas farther down south, 3 isla na pinangalan. So again, that's not very solid. And finally, ang kanyang supporting evidence pa ay yung memorandum of a Director General in the Philippines, no, na American, Governor General, I'm sorry, na sinasabi, kung walang superior claim, ito ay consider na natin, nakasama dito at kasi may application for a lighthouse or something like that. So that is an internal memorandum. I don't know how strong that basis is, but wala namang kaduda-duda sa akin na pagdating dito sa looban ng Pilipinas, at talagang pananaw natin dyan, ating yung mga islands na yan. Sinabi ko na nga kanina, 2 presidential decree ang inilimbag ni Presidente Marcos, precisely identifying those 2 groups of islands to be part of our territory. Pero ang problema dito, Bento, babalik ako kay Associate Justice Carpio, with all due respects. Pero sa sarili niyang syllogism, nakikita ang kahinaan ng legalistic approach. No? Kasi mga abogado sila. Yeah. Kaya ako binanggit si Carpio, itong huling mga news items, a day or 2 ago lang, sinabi niya, itong legal issues will take several generations. Isang generation is 25 to 30 years, iba-ibang konsiderasyon. Pero hindi na ako lalayag ng ganong kalayo. Pero sasabihin ko sa iyo ang syllogism ni Justice Carpio. Okay. Maaaring pumayag na i-arbitrate ito. Maaaring pumayag ang United Nations na i-arbitrate ito. Pag pumayag silang i-arbitrate ito, lamang na tayo. Pag diniscuss nila ang merits of the case ng kasong ito, malamang mananalo tayo. Subalit, papayag ba ang China? Sabi niya.
At ang sagot doon, talaga hindi papayag ang China dahil ang China, sabi ko nga kanina, ay may policy na hindi sila dudulog sa pangatlong partido para pag-usapan ng mga issues about Gusto territory. nila bilateral, yung Oo. dalawang bansang involved. No? Kung hindi papayag ang China, sabi ni Justice Carpio, kailangan kumuha tayo ng mga kakamping nasyon para irally ang United Nations na ito ay iresolba. So, kukuha siya ng mga kampi. No? Kukuha siya ng mga ibang lalaban sa China sa issue na ito. Tapos sabi niya, pag hindi pa rin pumayag ang China, sabi niya gano'n, that is where the canon, yan, exact word niya, Kanyon. kanyon. Oh, hindi The missile, rule ha? of the canon applies. Ano ibig sabihin nun? Na sinasabi na niya sa sarili niya syllogism na pagka itong ginamit natin, walang patutunguhan ito, kundi conflict, kundi gera. Pag kumuha ka pa ng kakampi, ha? Para labanan ng China, anong tawag mo dyan? You are building a case for a third world war. Because ang pinakamalaki mong abogadong makukuha dyan at kakampi ay Estados Unidos. Yun ang problema dito. Hindi kaya yun ang layunin itong lahat ng mga kampanya para lasunin ang pagtingin ng Pilipino. Kasi ang Department of Foreign Affairs gusto pang gumawa ng comics. No? Bakit sila papasok dyan? Yan ba'y papel ng DFA? Alam mo, ang naging responde ng ating gobyerno rito ay napaka-emosyonal. You know, hindi pwedeng immature ang ating approach dito. It should be taken from the larger picture of Baka may diplomacy. agenda nga yung emosyonal na approach na panlas. Talagang may agenda dahil sinisimulan nila ang kwento sa pag-reclaim ng China ng mga teritoryo diyan sa lugar na yan sa South China Sea. Hindi naman nila sinasabi kung bakit. Yung kasaysayan. Hindi nila iniurong yung kasaysayan, yung konteksto. Kung bakit ang ating kapitbahay ay kumikilos ng ganoon that we perceive to be, sabi nga lagi sa Philippines Daily Inquirer, an aggressive act. An act of aggression. Pero lumugar tayo sa kasaysayan. Well, I'll just Recent give history. I'll just give you an example of a real clash between Vietnam and China. This is tungkol sa Paracels Islands, and this was 1970s, mid-70s. Vietnamese casualties. The South Vietnamese reported that the warship HQ-10 was sunk and the HQ-16 heavily damaged, while HQ-5 and HQ-4 were both slightly damaged. 53 Vietnamese military, including Captain Nguyen Van Tha of HQ-10, were killed and 16 were injured and so on and so forth. Mahaba to, ano? Haba yan. So, yan ang hinaharap natin. If it takes 2 generations, yung pa rin ang kalalabasan, sinasabi ni Carpio. And in 2000, Kung tayo ay nagkaroon ng usapan na at nagkasundo, let's say the best scenario, 50-50. Doon sa 60 taon dadaan, bago magkagera na gusto ni Carpio, magkano ng kinita ng Pilipinas sa pakikipaghatian doon sa joint development. Okay. Magkano na yon? tutusukin ko pa. Halimbawa, pumayag na ang China na sa atin yan. Anong gagawin natin sa mga islang yan? Titingnan natin, tititigan natin, o joint venture natin katulad sa Malampaya na 10% lang nakukuha natin. Ganon ang sinasabi ng mga kapitbahay natin na Chinese, no? Is you can talk to us. We are willing to meet you halfway. Ito ay isang katunayan lamang na immaturity ng Department of Foreign Affairs natin ngayon at mga namumunot, mga nag-aaral nitong issue yan. Immature ba sila? Bakit? O may agenda talaga yung nakatalaga diyang Secretary of Foreign Unahin Affairs? ko na lang muna, no? Dahil yung secretary dyan ngayon ay masyadong American-oriented, no? Pero hindi na ako pupunta doon because that's shooting the messenger. Sasabihin ko lamang na kulang ang kaalaman nila ng approach ng China sa kanyang foreign policy, which is to build a harmonious relationship. Baka humaba itong South China Sea issue. Marami ka bang ibang mga issue dito? Malaysia poisons the road to peace. Bangsa Suluk rising. Mama Sapano is sacrificed in vain. And then Chapter 5, defining the real enemy. And Chapter 6, the large picture. You explain the 4 keys to harmony, which is
your reading of some Chinese literature on this matter of harmony, you know. Yeah. Chinese generosity worldwide, which is recognized except in the Philippines and in the U.S. But actually in the U.S., they're also benefiting from the Nakikinabang generosity. The Philippines left behind, global paradigm shift, and so on. Anong pinaka-importante dito sa mga nakahilera ditong mga topics sa tingin mo? Kung susumahin ko ang lahat ng ito, dahilan na nga sa padahos-dahos nating paghuhusga sa mga issue na hinaharap ng bansa natin ngayon, lalo na sa mga kapitbahay natin. Nandiyan ang China, nandiyan ang Malaysia. Hindi pwede na meron tayong agenda pag pumapasok sa mga issue na yan. Unang-una, dinala ko ang readers sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga, the very parties that we are in bed with right now, that we are in dalliance with right now, that we are sleeping, are actually the enemy, to my perception. Bakit? Ang Amerika, in their pacification movement, that led to the calling of the Filipinos as insurrectos. Daan-daan libo pong mga Pilipino ang minasaker sa Balangginga, sa Budlaho, Budbaksak, excuse me, ng mga Amerikano na yan. At noon lamang mass graves na ang kanilang binibilang at nagkaroon na ng holler sa Amerika na ano bang ginagawa niyo dyan mga governor generals kayo? Pero ikaw, Si ano mismo, napatawag niya si General Pershing, no? Doon lamang sila nag-isip at nagpadala ng isang civilian governor dito, si William Howard Taft. At doon lamang nagsimula na ang dalawang tao, mga Amerikano at saka mga Pilipino, ay nagsimulang magkaintindihan. At halos mawala na nga ang gulo except in the Muslim areas. Now, ang mga Hapon, nilusob din tayo niyan. In-invade tayo ng Amerikano, in-invade tayo ng Hapon. During World War II, nakalimutan na ba natin na more than 1 million Filipinos died in World War II? Bakit? Dahil, imbis na labanan natin ang Hapon, tooth and nail, kumalas si Douglas MacArthur at pumunta sa Australia. At kung titingnan po natin ang kabuuan ng World War II, talaga pong isinakripisyo ang Pilipinas para ang World War II hindi makarating sa Australia. We were used as a dilatory tactic. ay mukhang mangyayari sa susunod na gera kung mangyari man. Kaya ganun na bago naman. umabot ng Australian missiles. Those who cannot learn from the lessons of history are condemned to repeat its mistakes. Bakit nga lumalabas ngayon, mas kalaban pa ang mga Chino kaysa yung mga Hapon na gustong ibalik dito at yung mga Amerikano na binigyan na ng bukas na pinto para sa bagong base militar dito. Dito sa aking libro, pinakita ko rito kung ano ang pakikisamang ginawa sa atin ng mga, kung tawagin natin ay Inchik, at kung tawagin naman natin ngayon sa modern ay Chinoy. Okay. Kukunti nakakaalam na nung laban natin against the Spanish regime, marami pong hindi lamang tumulong sa paglaban sa mga Kastila. sa mga Kastila. Katulad ni Ong Pin at ni Pawa, yung po mga pangalang makikita nyo rito. Kundi sila ay nag-raise pa ng pondo para labanan ang mga Kastilang yan, and thereafter, yung mga Amerikano. No? At ito po, para sa akin, pag pumuwis nila ng buhay, no, ay proof na kung saan sila kakampi in times of conflict. Hindi pa tayo tapos doon. Nung tayo lusubin ng Hapon, lalong masakit sa mga Chinese na kumampi sa mga Hapon. Hindi pwede sila kumampi sa mga Hapon dahil in-invade ang Manchuria ng Hapon at ni-rape ang Nanking. These are Chinese territories
ng Hapon, kaya nung dumating sila rito, 7,000 kagad ang nag-volunteer sa USAFE ng mga inchik. And lalahatin ko na of Chinese descent. And if I fast forward ko yan, nung liberation of Manila na, 8 grupo ng guerrilla ang hinirang ng US forces para tumulong sa kanilang pababa dito, tulungan sila sa liberation of Manila. Sa 80 puwersa ng guerrilla na yan, 3 po Chinese descent. 2 pro Mao Zedong, 1 pro Chiang Kai-shek. Dito lamang sa Pilipinas, fighting a common enemy, nagkaroon ng unity ang mga Kuomintang at mga komunistang inchik na lumaban against a common enemy, the Japanese. Being a PR practitioner also, ang tanong ko ngayon, bakit lahat yan nakakalimutan at mukhang yung myopia na sinasabi mo, parang isang maliit na bagay ang lumilitaw o pinapalitaw ng media natin. Yung tension daw dito sa China. Ano? We have 3 minutes, so... Well, ang tension at ang takot na kinikreate nila ay tinatanim nila sa kaisipan lamang natin. Ito po ay produkto ng propaganda. At sa introduction sa libro ko, sinite ko si Renato Constantino na nagsasabi sa atin na ang ating problema is lack of people's consciousness, na yung iba tinatawag na nationalism. No? Pag hindi tayo nag-isip bilang mga Pilipino, at bilang mga Pilipino nag-isip tayo bilang mga Hapon, o bilang mga Amerikano, o bilang, lalagay ko na, bilang mga Inchik, we are not serving our own people. We should be thinking, especially of our foreign policy, in terms of our national interest, which is defined, how do you define that now? the pursuit of the common good. For Which our is what? people. Going into war or economic benefits, economic progress and Taking development? advantage in this case of what China can offer us. Alamin natin sa China, ano ba talaga, kausapin natin sila. Ano ba talaga ibig sabihin itong you're willing to meet us halfway? At kausapin din natin ng mga Amerikano na nagsasabi na yung Spratly, yung Scarborough Shoal, at lalo na yung Sabah, ay hindi kasama sa Mutual Defense Treaty. Kung gagawin ng Department of Foreign Affairs ang trabaho nila, bago kayo manghingi ng mga armaments o mga barko o mga eroplano O missiles, sa gusto mga ni... allies natin, ha? Oo. Tama muna natin ang Mutual Defense Treaty. Dahil nagbigay na tayo ng Visiting Forces Agreement, nagbigay na tayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na maaari pang unconstitutional dahil walang bendisyon ng Senado, wala pa tayong nakukuha kung hindi isang surplus na bangka. Yan ang sinasabi ko. Tapos sila, yan pa, nangyari sa Mama Sapano, kaya part ng librong ito, yung Mama Sapano, ay ginamit pa yung ating Philippine National Police as a mercenary security force para huliin yung dalawa nilang targeted, Okay. high-profile Last few seconds. terrorists. Last few seconds. Oo. So, anong pinakamatalas na puntos na gusto mong ihatid sa ating bayan? Ang suma total po ay ganito. Naghihirap ang karamihan ng ating mga kababayan. 29% po ng Pilipino ngayon are earning below subsistence level. Kausapin po natin ang anumang nasyon ukol sa ikabubuti ng ating mga naghihirap na kababayan. Hindi para patabain ang mga ruling class at mga oligarko na nakikinabang na sa mga imperialismo at mga colonizers natin na gusto pa natin bigyan ng front door red carpet imbis na sipain natin sila palabas ng ating bayan. Okay, maraming salamat Ka Addo, and we'll have to continue with this in another episode. Maraming salamat din po sa inyo. Have a good weekend, and you have a lot of food for thought for the next few days.